salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglagan, sa paghakbang sa iyong landas. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng mandulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo, Nanda. Tayo pong Pilipino, lalong-lalo na pag nagawi dito sa Quiapo o sa Divisoria, pag may bibilihin tayo, hindi po pwedeng hindi tayo hihingi ng tawad. No? Pag may tinanong tayo, magkano po ito? At sinabing, yan po ay 100. Hihingi tayo ng tawad. Pahingi naman ng tawad. Baka naman po pwedeng 80 na lang. Ang tindera o tindero, kapag pinagbigyan kayo, nakahingi kayo ng tawad. So ang isa pang word na pwede nating sabihin sa pagtawad ay pagbibigay. At yun po yung tinuturo rin sa atin ng Diyos, matuto tayong magbigay. Tinuturuan niya tayo na kailangan tayong magbigay upang maging mabuting tao. Kapag may kagalit o kapag merong may galit sa atin, pag sinunod natin yung mata sa mata at ngipin sa ngipin, lahat po tayo ay bulag. Lahat po tayo ay magiging bungal. E di ang pangit na po natin, no? So, instead na ang igaganti din natin ay galit, matuto tayong magbigay. Merong study po na kapag ang tao ay isang galit, no, galit siya ngayon, bigyan mo lang ng 90 seconds to 120 seconds. So ano po 'yon? 1 minute and 30 seconds up to 2 minutes. Pagbigyan mo yung taong nagve-vent out ng kanyang anger. Kapag pinagbigyan mo to, kapag pinakinggan mo ito, kadalasan yung galit hindi naman talaga sa iyo nakatukoy. Kadalasan yung galit nasa sitwasyon o nasa anong pangyayari na hindi inaasahan, kaya may galit, pero hindi ikaw personal. Ganon kadalasan po. So matuto tayong magbigay ng oras sa taong nagagalit. Baka kailangan niya lang mag-vent out ng anger niya. Kaya ito yung payo ni Jesus kapag ka may nanakit sa iyo, na nasampal ka sa kanang pisngi, ibigay mo yung kabila. Bakit? Kasi sa pagbibigay mo ng panahon sa kanya, na pag-iisip yung taong galit, tama ba yung ginawa ko o nabigla lang ako?
So ganun po, no? Kailangan po tayong magbigay, humingi ng tawad, magbigay ng tawad. At pag nagbigay tayo ng tawad, tayo ay Kristiyano, tayo ay tagasunod ni Kristo, tayo ay tagasunod ng Poong Nazareno. Sabi po ni Saint Jerome na normal sa isang tao ang magalit. Pero ang maghinto ng galit, ang may kakayahang maghinto ng galit, ay isang Kristiyano at tagasunod ni Kristo. Naway matuto tayong magbigay sa isa't isa ng kapayapaan at ng kabutihan. Hindi yung pagkami narinig tayong tonong galit, makikipagtalo rin tayo ng may tonong galit din. Matuto po tayong magbigay, magpatawad, magparaya, dahil ito po ang tagasunod ng Poong Nazareno. Amen.